Sa vlog na ito, pag-usapan natin kung paano ba ang tamang pagdiriwang ng Pasko bilang isang negosyante. Paano ang tamang pagdiriwang ng Pasko bilang negosyante? Mga kanego, malapit na naman ang Pasko. At marami sa atin ang nakakalimutang mag-relax kasi iniisip ang negosyo. Sa vlog na ito, pag-usapan natin kung paano ba ang tamang pagdiriwang ng Pasko bilang isang negosyante. Marami sa atin ang hirap mag-relax kasi iniisip ang negosyo. Isang balance ng gratitude, giving at growth. Una, magpasalamat. Recognize your win and challenges. Ang Pasko ay panahon ng pagpapasalamat. Bilang negosyante, mahalagang alalahanin ang lahat ng pinagdaanan mo sa negosyo ngayong taon. Celebrate mo kahit maliliit na tagumpay. Bawat milestone, malaking bagay yan. Kilalanin din ang mga hamon na nalagpasan mo. Yung mga pagod, stress, at yung failure. Bahagi yan ng kwento ng tagumpay. Grateful ako sa lahat ng blessings na natanggap ko. Hindi lang pera, kundi pati na rin ang good relationship sa aking family at mga loyal friends. Nakilala ko kung sino talaga ang totoong mga friends ko. At siyempre, nakilala ko rin ang mga taong manloloko. Wala na tayong magagawa pa roon kasi nangyari na yun. Ang pinaka-importante, ang itinuro sa atin na iniwan nilang leksyon at pinagpapasalamat ko rin ang mga skills na binigay ni Lord sa akin. Isa rin ito sa nagpatibay sa akin at muling bumangon mula sa aking pagkakadapa. At ito rin ang nakatulong sa akin upang bumangon mula sa aking pagkakadapa. Pangalawa, bigyang pugay ang iyong team. Hindi magiging matagumpay ang negosyo mo nang mag-isa ka. Ang iyong team, ang backbone mo sa iyong negosyo. Maglaan ng oras para kilalanin at pasalamatan ang effort ng bawat isa. Pwede kang mag-host ng isang simpleng Christmas party para sa kanila. Kahit virtual man yan o personal. Katulad ng ginagawa ko taon-taon. Kahit tight ang budget, nag-organize ako ng isang simpleng Christmas party bilang pasasalamat sa kanilang effort. At namimigay din ako ng kahit konting regalo. Ang Christmas is about giving. At bilang negosyante, may pagkakataon tayong magbigay pabalik sa ating mga mahal na empleyado. Hindi lang ito magandang gawain. Ito rin ay magiging motivations nila upang pagbutihin pa nila ang kanilang trabaho. Pangatlo, gamitin ang Pasko para sa reflections at vision settings. Habang nagsasaya, gamitin ang oras para magplano para sa susunod na taon. Maglaan ng tahimik na oras para pag-isipan ang estado ng negosyo mo. Ano ang mga bagay na dapat mong baguhin at pagbubutihin? Mag-set ng clear goals para sa 2025 financial target. Team growth at personal milestone. Huwag lukuhin ang sarili. Ikaw lang ang higit na nakakaalam kung ano ang mali sa iyo. Suriin mo ang mga hindi magandang ugali na meron ka at yun ay baguhin mo. Maging tapat ka lang, malalaman mo rin kung ano yun.
Gumamit ng whiteboard or planner para isulat ang New Year's goals mo. Visualize success habang nag-i-enjoy sa Pasko. Pang-apat, maglaan ng oras para sa sarili at pamilya. Mga kanego, hindi negosyo ang dahilan ng Pasko. Ito ay para sa pagmamahalan, kapayapaan at relasyon. Magpahinga. Hindi masama ang magpahinga para mag-recharge. Spend quality time with your loved ones. Tandaan, ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho ay sila. Kung solo ka naman, spend your time nurturing yourself. Pwede kang magbasa ng libro, mag-travel, o gumawa ng hobby na matagal mo lang gustong subukan. Pwede kang mag-log off sa email at negosyo kahit isang araw. Minsan, ang pinakamalaking regalo sa sarili mo ay kapayapaan. Pang-lima, maglunsad ng Christmas sales. Gumawa ng holiday bundle na perfect pang regalo. Gamitin ang social media para ipagkalat ang holiday tunes gamit ang negosyo mo. Pwede kang mag-post ng mga Christmas deals para maging memorable ang brand at iyong vision. At pang-anim, magdiwang ng simple pero makabuluhan. Hindi kailangang magago ang Pasko. Ang mahalaga ay nasa puso mo ang diwa ng Pasko. Hindi nasusukat ang saya sa laki ng selebrasyon, kundi sa sinseridad nito. Kumain kasama ang mahal sa buhay, magbigay ng regalo, at magpasalamat. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Mga kanego, tandaan, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa negosyo, kung hindi sa pagkakataon ng pusong magpasalamat at pagbigay. Kaya ngayong season, mag-celebrate tayo ng may tamang balanse, may saya at pahinga at tamang pag-unlad. Kung may plano ka ngayong Pasko, paki-comment mo naman sa ibaba. Merry Christmas mga kanego at masaganang bagong taon sa inyo. Ako'y nalulugod at binabati ko rin si Jesus Christ na siyang may karawan ngayon. Happy birthday, Jesus! Amen!